Ang buhay ay isang larangan ng digmaan, at ang mga hamon ay dumarating nang hindi ipinapaalam. Minsan iniisip mo kung malalampasan mo ba ang lahat ng iyong mga problema, at sa wakas ay masisiyahan ka sa pahinga. Ang mga labanan ay tila tambak, at kapag sa tingin mo ay tapos ka na, isa pa ang nagpapakita. Ano ang gagawin mo sa gitna ng lahat ng mga hamon, sumuko o patuloy na sumulong? Bago ka pumili, payagan mo akong ipaalala sa iyo na ang buhay ay isang laban. Ito ay hindi kailanman naging madali para sa sinuman, kaya hindi ka malas sa pagdaan sa mga bagay-bagay. Isipin ang lahat ng matagumpay, masaya, at perpektong tao sa paligid mo. Suriin ang buhay ng mga sa tingin mo ay walang problema. Mayroon bang anumang oras na nahaharap sila sa mga hamon tulad ng kinakaharap mo ngayon? Sa tingin mo, perpekto ba ang buhay nila? Mahal, ang buhay ay isang larangan ng digmaan. Ang iba ay nananalo at ang iba ay natatalo. Pero kapag nasa tabi mo ang Diyos, siguradong mananalo ka sa huli. Narito ang video na ito upang hikayatin ka na huwag sumuko. Matututuhan mo rin ang ilang alituntunin para mapanatiling matatag ang iyong pananampalataya sa gitna ng bagyo. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga dumaranas ng mahihirap na panahon. Hindi itinatago ng Diyos ang katotohanan na ang buhay ay puno ng mga labanan. Kaya naman tiniyak niya sa atin sa Isaias 43:2. Kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako ay sa iyo, at kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi ka nila lilibugan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, ikaw ay hindi masusunog, ang apoy ay hindi ka masusunog. Nililinaw ng kasulatang ito na dapat kang lumakad sa apoy sa ilang partikular na oras. Ang apoy ay kumakatawan sa masakit at hindi mabata na mga karanasan. Walang tumatawa at naglalaro habang naglalakad sa apoy. Ang munting dampi ng apoy ay sapat na para mapasigaw ka. Ngunit dito, sinasabi sa iyo ng Diyos na makakakita ka ng apoy sa iyong landas, at wala nang ibang paraan para maiwasan ito, kailangan mong dumaan dito. Ngunit ang mabuting balita ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang salmista ay nagpatotoo sa katotohanan ito sa awit 23:4. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Naiisip mo ba ang kanyang pagtitiwala sa Diyos? Kailangan ng isang taong nakaranas ng tulong ng Diyos para maging ganoon katiwala, at kailangan ng pananampalataya para maranasan ang tulong ng Diyos. Ito ay humantong sa amin kung bakit madali kang sumuko o matalo sa labanan. Ang unang dahilan ay takot o kawalan ng pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya ay natatakot. Palagi silang natatakot sa susunod na mangyayari, nalilikot sa paningin ng mga hamon, at madaling sumuko sa pang-aapi ng kaaway. Biktima ka na ng masasama kung ang iyong puso ay puno ng takot sa gitna ng mga labanan. Kahit na walang takot, hindi sinasalakay ng leon ang mga hayop na hindi natatakot dito. Natutuwa itong manghuli ng anumang hayop na madaling tumakas dahil sa takot. Gayon din, ang pagpapahirap sa mga Filisteo ay nagpatuloy hanggat ang mga Israelita ay natatakot at nagtago mula kay Goliath. Patuloy na inaapi ng mga Filisteo ang mga Israelita. Ngunit sa sandaling bumangon si David, buong tapang na hinamon si Goliath at inatake siya, nanalo sila sa labanan at naging malaya ang Israel. Sa palagay mo ba ay mawawala ang iyong mga problema sa isang gabi habang ikaw ay nagtatago at natatakot na harapin ang mga ito? Talagang hindi. Hindi ito gumagana ng ganoon sa mundong ating ginagalawan. Maliban sa napagpasyahan mong manatili sa ilalim ng pang-aapi ng dyablo, walang ibang paraan ng pagtakas maliban sa pakikipaglaban. Huwag kang matakot, ang Diyos ay kasama mo sa labanang iyon. Pinalilibutan ka ng kanyang mga anghel. Mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang patayin ang dyablo na iyon na nagpapahirap sa iyo. Ikaw ay higit pa sa isang mananakop sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pangalawang dahilan kung bakit madali kang sumuko sa labanan ay ang maling pag-isip.
Ang isa sa mga maling pag-isip na maaaring makahadlang sa iyong tagumpay sa oras ng mga hamon ay ang paniniwala na ang iyong mga hamon ay napakalaki upang mahawakan. Marahil ay iniisip mo na huli na para makalaya mula sa kuta ng dyablo. Naayos mo na ang sakit na iyon at napagpasyahan mong walang lunas. Tinalikuran ka ng lahat ng nangako sa iyo na tutulungan ka, kaya naisip mong maldita ka, kaya naman walang gustong makisama sa iyo. Ang mga maling pag-isip na iyon ang mga dahilan kung bakit tumanggi kang lumaban. Tinatawag sila ng Biblia na mga muog ng pag-isip. Nilinaw ito ni Apostol Pablo nang sumulat siya sa mga taga-Korinto sa 2 mga taga-Korinto 1:4, 4:5. Ang mga sandata na ating nilalabanan ay hindi mga sandata ng mundo. Sa kabaligtaran, mayroon silang banal na kapangyarihan upang gibain ang mga kuta. Ibinabagsak natin ang mga argumento at bawat pagkukunwari na lumalaban sa kaalaman ng Diyos, at binibihag natin ang bawat pag-isip upang gawin itong masunurin kay Kristo. Ang mga walang kaugnayang kaisipang iyon sa iyong isipan ay ang tinutukoy ng Biblia bilang mga argumento at pagkukunwari na labag sa kaalaman ng Diyos. Pinapaniwala ka ng dyablo na isinumpa ka o huli na para malutas ang iyong mga problema. Ang mga paniniwalang ito ay sumasalungat sa kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa iyo, at hahadlangan nila ang interbensyon ng Diyos sa iyong sitwasyon. Ang maling pag-iisip ay isang mapanganib na sandata na ginagamit ng dyablo upang talunin ka sa iyong mga laban, at dapat mong sikaping tanggihan ito hanggat maaari. Ang isa pang mapanganib na pag-isip na magpapahina sa iyong espiritu ng pakikipaglaban ay ang pakiramdam ng pagkakasala. Ang mga nakaraang pagkakamali ay tiyak na hindi mabubura. Hindi mo sila malilimutan at maaaring pagsisihan ang iyong mga aksyon. Gayunpaman, hindi naaalala ng Diyos ang iyong mga nakaraang pagkakamali. Hanggat natanggap mo ang kanyang kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, buong pusong pinatawad ka niya. Hindi niya hahawakan ang iyong mga kasalanan laban sa iyo. Hindi siya titigil sa pagtulong sa iyo dahil sa ginawa mo ilang taon na ang nakakaraan. Kung pinipigilan mo ang iyong sarili na humingi ng tulong sa Diyos, kung gayon nagiging unfair ka sa iyong sarili. Ang pagkakasala na nararamdaman mo ay isang diskarte ng dyablo para pigilan ang iyong pag-unlad. Unawain na ang dugo ni Jesus ay nagpabanal sa iyo, at ikaw ay malaya sa bawat bunga ng kasalanan. Karapat-dapat ka sa awa at pakikialam ng Diyos sa labanang iyon. Ang pangatlong dahilan kung bakit maaari kang matalo sa larangan ng digmaan ay ang muog ng kasalanan. Maaaring madaling alisin ang pag-isip ng pagkakasala at anyayahan ang Espiritu ng Diyos na ipaglaban ka. Gayunpaman, hindi ka ipaglalaban ng Diyos kung patuloy kang magkakasala. Lubusan kanyang ibibigay sa iyong mga kaaway, at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan sa iyo. Kung tatanggi kang sumuko at tumalikod sa iyong masasamang paraan, ikaw ay magiging biktima ng dyablo. Mayroon siyang isang bagay na dapat ipaglaban sa iyo, at mananatili ka sa kanyang pagkaalipin kung hindi mo bibitawan ang makasalanang pamumuhay na iyon. Kaya minsan iniisip mo kung naririnig ka pa ba ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng iyong mga panalangin at mabubuting gawa, nagpapatuloy ang iyong mga problema. Iyan ay dahil sinasabi sa atin ng Isaias 50, 1:2. Tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi masyadong maikli upang magligtas, o ang kanyang tainga ay hindi masyadong makarinig. Ngunit ang iyong mga kasamaan ay naghiwalay sa iyo sa iyong Diyos. Ang iyong mga kasalanan ay ikinubli ang kanyang mukha sa iyo upang hindi niya marinig. Ang mga sagot sa mga tanong na iyon sa iyong puso ay malinaw na ibinigay sa banal na kasulatang ito. Itinatago ng Diyos ang kanyang mukha sa mga taong may bahid ng kasalanan ang mga kamay. Hindi niya naririnig ang mga panalangin ng isang makasalanan. Kahit na ipinakita mo ang iyong sarili bilang matuwid, alam mo sa iyong sarili na may isang bagay na nakatago sa ilalim ng iyong mga manggas. Nais ng Diyos na buksan mo sa Kanya ang tungkol dito. Hindi niya pinatawad ang mga anak ni Israel nang makita niya ang isang kasalanan sa kanila. Handa silang lahat para sa isang labanan laban sa mga tao ng Yi, ngunit sa kanilang pagkamangha, malupit silang natalo ng maliit na bansang iyon.
Nagtataka sila kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa kanila ang ganoong bagay. Alam na alam nila ngayon pa lang nila natalo ang mga tao ng Jericho, na mas malakas at mas malaki kaysa sa Ai. Binuksan ng Diyos sa kanila sa Joshua 7:12 na sinasabi na ang Israel ay nagkasala at nilabag ang tipan na iniutos niya sa kanila na tuparin. Kaya nga ang mga Israelita ay hindi makatayo laban sa kanilang mga kaaway. Tumalikod sila at tumakbo dahil may pananagutan sila sa pagkawasak. Dahil sa iyong kasalanan, mananagot ka sa pagkatalo ng iyong mga kaaway. Wala kang kapangyarihan na labanan ang dyablo kung nabubuhay ka sa kasalanan. Maaaring kailanganin mong magpatuloy sa pang-aapi na iyon ng dyablo kung hindi mo maaaring tumanggi sa iyong masasamang paraan. Piliin ang iyong kalayaan sa pamamagitan ng pag-anyaya sa Diyos sa iyong laban. Hingin mo ang dugo ni Jesus upang dalisayin ka sa lahat ng kalikuan. Sumuko sa Kanya at humingi ng biyaya upang mamuhay ng matuwid na buhay mula ngayon, at tinitiyak ko sa iyo ang tagumpay sa lahat ng iyong mga laban. Ang ikaapat na dahilan kung bakit madali kang sumuko at matalo sa iyong laban ay ang kawalan ng lakas. Walang pagod, tamad, o mahinang tao ang isang mahusay na manlalaban. Ang pakikipaglaban ay nangangailangan ng kabangisan at sigla. Hindi mo kayang maging mahina sa harapan ng iyong mga kaaway. Susuntukin ka nila at mabibighani ang iyong buhay. Naiintindihan ko na ang bigat ng mga problema ay maaaring masyadong mabigat para sa iyo. Talagang gusto mong maging malakas, ngunit ang presyon ay nakakapinsala sa iyong lakas. Sasabihin sa iyo ng mundo na normal ang pakiramdam na ganoon, ngunit iyon ang kaisipan ng mga talunan. Ang pagyakap sa iyong mga kahinaan ay isang senyales na malapit ka nang mahulog sa bitag ng iyong mga kaaway. Tumangging maging mahina at magsikap para sa lakas. Ang kapangyarihang kailangan mo para labanan ang mga laban na iyon ay matatagpuan sa Diyos, at sagana itong ibinigay ng Diyos sa iyo. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Isaias 40 na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa mga pagod at dinaragdagan ang kapangyarihan ng mahihina. Ang bawat tao ay maaaring makaramdam ng pagod sa isang punto. Kahit na ang mga kabataan na dapat magkaroon ng lakas ay maaaring mapagod. Ang mga masiglang binata ay maaaring madapa at madapa. Gayunpaman, ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay papailang lang sa mga pakpak na parang mga agila. Tatakbo sila at hindi mapapagod. Lalakad sila at hindi hihimatayin. Ito ang sikreto ng lakas. Kasama mo ang Diyos sa labanan. Ang kailangan mo lang ay ilagay ang iyong pag-asa sa Kanya. Isipin mo na lang kung gaano siya kalakas. Alalahanin kung paano niya hinati ang dagat na pula, ibinagsak ang mga pader ng Jericho, at nakipaglaban sa ilang labanan para sa mga Israelita. Ang mga ito ay magpapalakas sa iyo at magbibigay sa iyo ng pag-asa, dahil ang parehong Diyos na nakipaglaban para sa kanila ay maaaring ipaglaban para sa iyo. Makukuha mo lamang ang iyong lakas mula sa Diyos, hindi mula sa mga kaibigan, pamilya, o anumang iba pang koneksyon na maaaring mayroon ka sa lupa. Magagamit sila ng Diyos para tulungan ka, ngunit kung ilalagay mo ang iyong pag-asa sa kanila, itinakda mo ang iyong sarili para sa pagkatalo. Lagi kang mabibigo ng mga lalaki. Tatalikuran ka nila kung kailan nila gusto. Maaari nilang gawin ang lahat ng mga pangako at bigyan ka ng pag-asa, pagkatapos ay iwanan ka ng walang pagsisisi. Kung ang isang tao ang iyong pinagmumulan ng lakas, kung gayon ikaw ay mananagot na makulong ng iyong mga kaaway. Magmadali at isuko ang iyong sarili sa Diyos. Hilingin sa Kanya na baguhin ang iyong lakas at protektahan ka mula sa mga palaso ng iyong mga kaaway. Kapag ipinaglalaban ka ng Diyos, pinalalakas ka niya at pinoprotektahan ka mula sa higit pang mga pag-atake. Ilagay ang iyong pag-asa sa Kanya ngayon, at ang tagumpay ay magiging lahat sa iyo. Ang ikalimang at huling bagay na gagawin kang mahina sa maraming problema ay ang panghihina ng loob. May mga pagkakataon na wala ka ng anumang motibasyon. Walang nagtutulak sa iyo na sumulong. Tila lahat ng posibilidad ay laban sa iyo, at ang gusto mo lang gawin sa puntong iyon ay sumuko. Kadalasan, tinatanong mo ang iyong sarili, sulit ba ito? Hindi ba ito masyadong mapanganib?
Ano ang kailangan kong makuha kung tumanggi akong sumuko? Ang lahat ng mga tanong na iyon ay mga binhing itinatanim ng dyablo sa iyong puso upang pigilan ka sa pakikipaglaban. Kung hindi mo alam kung ano ang kailangan mong makuha, sasabihin ko sa iyo. Makakakuha ka ng kaugnayan at paggalang mula sa mga tao. Magkakaroon ka ng positibong epekto sa iyong mundo. Ang mga tao ay matututo mula sa iyong kwento at mahihikayat ng iyong lakas. Magiging ikon ka ng pag-asa sa iyong lipunan. Ang pangalan mo ay isusulat magpakailanman sa buhangin ng panahon. Ito at marami pang iba ang magagawa ng iyong katatagan para sa iba. Ngunit alam mo ba kung ano ang gagawin nito para sa iyo? Ito ay magbibigay sa iyo ng walang hanggang kapayapaan at kapahingahan. Hindi ka magsisisi sa natitirang bahagi ng iyong buhay kung bakit ka sumuko. Magagawa mong tumingin ng malalim at may kumpiyansa sa mga mata ng iyong mga anak at sa mga susunod na henerasyon at hikayatin silang bigyan ng buhay ang lahat ng kailangan. Ipagmamalaki mo ang iyong sarili sa iyong katandaan at mamamatay ka ng mapayapa, alam mong lumaban ka ng isang magandang laban. Malugod kang tatanggapin sa kanang bahagi ng Diyos na may welcome note na palagi mong binabasa at inaasahan. Magaling, mabuti at tapat na lingkod. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Kung hindi ka sapat na matapang, maaaring hindi mo marinig ang pinakamahalagang mensahe ng pagpapahalaga sa pagtatapos ng iyong buhay. Alam ng Diyos na mahirap ang laban at gusto mong palakasin ang loob mo. Pinalakas ni David ang kanyang sarili nang ang lahat ay laban sa kanya. Ang 1 Samuel 30 ay nakakuha ng isang kamangha-manghang kwento ng pagbabalik ni David kasama ang kanyang mga tauhan mula sa labanan. Dumating sila sa kanilang tahanan sa Ziklag at nalaman nilang nilusob ng kanilang mga kaaway, ang mga Amalekita, ang lungsod. Sinunog nila ang kanilang mga bahay at binihag ang kanilang mga asawa, mga anak na lalaki, mga anak na babae, mga alipin, at mga alagang hayop. Hindi na sila nawalan ng moralidad at umiyak sila ng napakalakas. Ang mga lalaking lumaban kay David ay tumalikod sa kanya. Sa halip na palakasin ang loob niya at maging mapagkukunan ng lakas sa mga ganitong pagkakataon, sinisi siya ng mga ito sa kanilang kalagayan. Gusto pa nila siyang batuhin. Sa yugtong ito ng buhay ni David, wala siyang ginawa kundi palakasin ang loob niya sa Panginoon. Nakasumpong siya ng lakas mula sa Diyos, hinabol niya ang kanyang mga kaaway, naabutan sila, at nabawi ang lahat ng ninakaw nila sa kanya. Minamahal, ang panghihina ng loob ay isang kaaway ng iyong tagumpay. Pinapahina ka nito at tinutulak kang sumuko. Ngunit kung bumaling ka sa Diyos at palakasin ang loob mo, makakahanap ka ng lakas upang magpatuloy sa paggalaw. Magpatuloy, kahit na ang mga dapat na mag-udyok sa iyo ay nagiging pinagmulan ng iyong panghihina ng loob. Kahit na ang iyong mga mahal sa buhay ay nakikipagsabuatan laban sa iyo, pasiglahin ang iyong sarili sa Panginoon at magpatuloy sa pagkilos sa anumang paraan na posible. Huwag na huwag kang susuko. Nakakita kami ng 5 malalakas na sandata na maaaring gamitin ng kalaban para talunin ka kung hindi ka sapat. Tignan natin ang mga prinsipyo ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa dyablo. Ang dyablo ay hindi kasing lakas ng iniisip mo. Kung dalubhasa mo ang espiritual na pamamaraan na ito, palagi kang magtatagumpay sa bawat sitwasyon. Narito ang 5 pangmatagalan na patunayan ayon sa kasulatan ng mga paraan ng paghawak sa bawat labanan. Ang una ay ang pagsuko. May punto na dapat kang sumuko, ngunit hindi ka sumusuko para makuha ng demonyo ang kanyang paraan. Sa halip, sumusuko ka para kontrolin ng Diyos. Marahil ay lumaban ka sa iyong lakas. Iniisip mo na nasa iyo ang lahat sa ilalim ng kontrol. Pero nagkakamali ka. Ang iyong karunungan at koneksyon ng tao ay hindi sapat upang iligtas ka sa problemang iyon. Kailangan mo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi maaaring humakbang para sa iyo kapag ipinagmamalaki mo ang iyong mga kakayahan. Si David ay may lahat ng kapangyarihan upang tugisin ang mga Amalekita at mabawi ang kanyang mga ninakaw na ari-arian, ngunit pumunta siya sa Diyos at nagtanong sa kanya. Gusto niyang malaman kung papayagan siya ng Diyos na umalis o hindi.
Mahihirapan ka bang humingi ng pahintulot sa Diyos kung ikaw ang nasa posisyon niya? Mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang labanan, kaya kung ano ang kailangan. Ipinapangako ko na palagi kang matatalo sa iyong labanan kung mayroon kang ganyang pag-isip. Gaano ka man kalakas, matalino, makapangyarihan, at konektado, kilalanin na wala kang magawa kung wala ang Diyos. Ipaalam sa Diyos na ang iyong lakas ay limitado sa labanang ito. Maging mahina sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng mga tao. Matagal ka nang nagtiwala sa mga karwahe, at oras na para magtiwala ka sa pangalan ng Panginoon. May karunungan sa pagbibigay sa Diyos ng ganap na kontrol. Sumuko sa Kanya at panoorin siya na lumalaban para sa iyo, habang pinapanatili mo ang kapayapaan. Ang pangalawang diskarte na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa iyong mga hamon ay ang diskarte ng salita ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Efeso 6:17, kunin ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Binabalangkas ng Biblia ang ilang baluti ng Espiritu sa Kabanata 6 ng Efeso. Hinihikayat ko kayong pag-aralan at pagnilayan ang bawat isa sa kanila. Isa sa mga namumukod tanging sandata sa bersikulo 17 ay ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Nakakita ka na ba ng sinuman sa larangan ng digmaan na walang tabak na makakalaban? Posible bang makakita ng isang sundalo na nakikipaglaban ng walang baril? Ganyan kadelikado ang paglalantad mo sa iyong sarili sa mga palaso ng iyong mga kaaway kung hindi ka nakasalig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang baril mo sa iyong mga kaaway. Naaalala mo ba noong dumating si Satanas upang tuksuhin si Jesus pagkatapos niyang mag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi? Ano ang lihim na sandata ni Jesus laban sa dyablo? Ito ay ang salita ng Diyos. Itinikom nito ang bibig ng dyablo at pinabalik siya sa pinanggalingan niya. Kung ikaw ay nakasalig sa salita ng Diyos, walang kapangyarihan ang makapanginoon sa iyo. Ito ang iyong sandata laban sa kalaban. Sinasabi ng Biblia na ito ay mas matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Gumugol ng oras sa Biblia. Pag-aralan ito, pagnilayan ito, at ipahayag ito. Kailangan mong magkaroon ng word bank. Nangangahulugan ito na dapat kang magkaroon ng makapangyarihang mga kasulatan na nakaimbak sa iyong puso. Pagnilay-nilayin ang mga ito hanggang sa makatagpo sila sa iyong puso upang kapag hinarap ka ng dyablo, natural na dumadaloy ang salita. Tandaan na mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. Hindi mo masasabi ang kasulatan kung hindi mo ito nakaimbak sa iyong puso. Maaaring makalimutan mo ang mga talata kapag naisaulo mo ang mga ito, ngunit hindi mo makakalimutan ang mga salitang nakaimbak sa iyong puso. Sinabi ni David, inilihim ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Maaari mong pag-isipang seryosohin ang iyong pag-aaral sa Biblia simula ngayon, dahil kung dalubhasa mo ang Biblia, ikaw ay naging isang mabigat na puwersa sa paningin ng kaaway. Ang salita ng Diyos din ang lihim na sandata na nagbibigay sa iyo ng pananampalataya. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kung walang pananampalataya, ang iyong puso ay mapupuno ng takot, na gagawin kang mahina sa kaaway. Kailangan mo rin ng pananampalataya para mapasaya ang Diyos, para tulungan Kanya sa labanan. Kaya kainin ang salita ng Diyos araw at gabi upang patatagin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Ang papuri at pagsamba ay ang ikatlong sandata ng digmaan na hindi mo dapat basta-basta. Sa buong kasulatan, maliwanag na walang natalo habang pinupuri ang Diyos. Ito ay isang sigaw ng papuri at mga trompeta na bumagsak sa pader ng Jericho sa harap ng mga Israelita. Ang panig ng pagsigaw ay palaging ang panig na panalong. Kumusta naman si Haring Jehoshaphat ng Juda? Hinarap siya ng ilang hari na gustong salakayin ang Juda. Ang Espiritu ng Diyos ang nag-utos sa kanila na purihin ang Diyos, at ang resulta nito ay magpapahanga sa iyo. Naglagay ang Panginoon ng mga tambangan laban sa kanyang mga kaaway. Nauwi sila sa pag-aaway. Isipin na nasa iyong bahay, umaawit lamang at sumasamba sa Diyos, at narinig mo na ang taong nagbanta na papatayin ka ay patay na.
Iyan ay kung gaano kabilis ang pagpupuri ay nagbubunga ng mga resulta para sa isang pumupuri. Agad na tinutugunan ng Diyos ang iyong mga pangangailangan kapag pinupuri mo siya. Sina Pablo at Silas ay ginapos ng mga tanikala sa bilangguan. Sa gitna ng lahat ng kanilang mga problema at hamon, pinuri nila ang Diyos anuman. Sa mga Gawa 16 na oras 25 minuto, sinasabi ng Biblia, mga hating gabi, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos, at ang ibang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Biglang nagkaroon ng napakalakas na lindol na ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Kaagad, ang lahat ng mga pintuan ng bilangguan ay nabuksan, at ang mga tanikala ng lahat ay natanggal. Ang Diyos ay bumaba sa kabuuan ng kanyang kapangyarihan at nyanig ang pundasyon ng bilangguan sa pamamagitan ng isang marahas na lindol. Binuksan niya ang mga pintuan ng kulungan at kinalas ang mga tanikala nito. Naiisip mo ba kung gaano ka-iconic ang himalang iyon? Maaari pa rin itong gayahin sa iyong buhay kung maaari mong purihin ang Diyos. Ang papuri ay maaaring magbukas ng mga pintuan na isinara laban sa iyo. Mapapalaya ka nito mula sa bawat problemang nakagapos sa iyo. Kung sinubukan mo ang lahat ng paraan upang magtagumpay sa sitwasyong iyon, ngunit walang nagtagumpay, tiyak kong hindi mo pa sinubukan ang papuri. Ang tunay na papuri mula sa pusong nagpapasalamat ay maaaring magpakilos sa Diyos na makialam sa iyong laban. Ano man ang iyong mga problema, paalalahanan ang iyong sarili ng katapatan ng Diyos sa nakaraan at purihin siya. Ito ay isang prinsipyo na epektibong gumagana. Ang ika-4 na prinsipyo na magtitiyak sa iyong tagumpay sa kakilakilabot na mundong ito ay panalangin. Hindi mo maaaring labis na bigyang diin ang kapangyarihan ng panalangin. Nakita natin kanina na nanalangin din sina Paul at Silas habang nasa bilangguan. Ang panalangin at pagpupuri ay dalawang makapangyarihang puwersa na magpipigil sa mga kaaway. Nilinaw ni Jesus na dapat kang humingi at bibigyan ka niya. Dapat kang maghanap at makikita mo. Dapat kang kumatok at bubuksan ka ng pinto. Humingi ka, maghanap at kumakatok sa pamamagitan ng pagdarasal. Sinabi rin ni Jesus na anumang hingin nyo sa Ama sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ang panalangin ay gumagawa ng mga kababalaghan. Huwag sumuko sa pagdarasal dahil hindi mo pa nakikita ang ninanais na resulta. Magkaroon ng pananampalataya na ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong mga kahilingan. Binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagpupursige sa mga panalangin sa Lucas 18. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang balo na lumapit sa isang masamang hukom upang humingi ng hustisya laban sa kanyang kalaban. Ang hukom ay hindi kailanman nagbigay pansin sa kanya sa simula, ngunit siya ay matyaga hanggang sa pagbigyan ng hukom ang kanyang kahilingan. Upang maiwasan ang kanyang patuloy na kabuluhan, ang hukom ay sumuko at nag-asikaso sa kanyang mga pangangailangan. Naririnig ng Diyos ang lahat ng iyong mga panalangin. Kung ipagpatuloy mo ito at hindi mawawala ng pananampalataya, makikialam siya sa iyong sitwasyon. Ang mga positibong deklarasyon ay ang ika-5 at huling diskarte upang maging matagumpay sa iyong mga laban. Ipinahayag ng Panginoon sa mga bilang 14 na oras 28 minuto na gagawin niya sa iyo ang mismong mga bagay na naririnig niyang sinasabi mo. Pinararangalan ng Diyos ang mga salita ng iyong bibig. Ang mga salitang binibitawan mo ay may napakalaking kapangyarihan. Maaari ka nilang gawin o sirain. Sa halip na magsalita ng walang ingat sa lahat ng oras, magsalita ng positibo sa iyong buhay. Ipahayag ang mga resulta na gusto mong makita sa iyong sitwasyon. Ito ay kung kailan dapat mong ipahayag ang mga banal na kasulatan na nakaimbak sa iyong isipan. Kapag inatake ka ng dyablo na may karamdaman, ipaalam sa kanya na binigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay at ipinakita sa iyo ang kanyang kaligtasan. Kapag siya ay dumating na may kakulangan, tumugon sa pagsasabing ibinigay ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Kapag siya ay dumating na may depresyon, pagkabalisa, takot, o kahinaan, ipahayag na ang kagalakan ng Panginoon ang iyong lakas at magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo.
Mahal, ganito tayo lumaban sa kahariang ito. Hindi ka lumalaban sa pamamagitan ng pananahimik. Hindi ka lumalaban sa pamamagitan ng pagsuko. Lumaban ka sa pamamagitan ng pananatiling matatag sa pananampalataya. Depende sa Diyos na haharapin ang sitwasyong iyon. Naniniwala akong hinihikayat kang lumaban at malampasan ang bawat balakid sa iyong landas simula ngayon. Ngayon, anyayahan natin ang Diyos sa iyong mga laban habang tayo ay nananalangin. Salamat, makapangyarihang Diyos, sa pagiging aking bato at kuta. Ikaw ay nasa tabi ko kahit sa gitna ng pinakamahirap na laban. Matagal na akong nawala kung hindi dahil sa iyong suporta at grasya. Nagpapasalamat ako sa iyong mga awa, at hinihiling ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyo ng higit pa. Matindi ang labanan, at aminado akong madalas akong pinanghinaan ng loob. Minsan naiiyak ako sa sakit at hinihiling na sana matapos na ang lahat. Sa lahat ng pinagdadaanan ko, ikaw lang ang pag-asa ko. Wala akong ibang pinagmumulan ng lakas maliban sa iyo. Hindi ako nagtitiwala sa mga karo o mga kabayo, kundi sa iyong pangalan lamang. Alam kong ang iyong pangalan ay sapat na makapangyarihan upang iligtas ako mula sa bawat muog ng dyablo sa aking buhay. Alam kong lahat ng aking mga kaaway ay yuyuko kung babanggitin ko ang pangalan ni Jesus. Ngayon, tinatawag ko ang pangalang Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya, at hinihiling na ang lahat ng bumabagabag sa aking buhay ay sumuko sa kapangyarihan ng pangalang iyon. Hayaang sirain ng pangalang iyon ang bawat sandata ng kalaban na ginawa laban sa aking buhay. Panginoon, humihingi ako ng lakas na tumayo at hindi yumukod sa mga hangarin ng mga kaaway. Humihingi ako ng lakas ng loob na harapin ang aking mga takot at pagtagumpayan ang aking mga kahinaan. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo at ipinagdarasal na ikaw ang manguna sa laban na ito. Naubos ko na lahat ng lakas, karunungan at diskarte ko. Kailangan ko ang iyong tulong, Panginoon. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Alam kong hindi ka pa matatalo sa anumang laban, at hinding-hindi ka matatalo. Panginoon, hinihiling ko na makialam ka sa aking sitwasyon at talunin ang bawat pag-atake laban sa akin. Ibinibigay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay, kalusugan, trabaho, pamilya, kaibigan, at lahat ng may kinalaman sa akin. Protektahan mo ako ng iyong pagmamahal. Dalangin ko na bigyan mo ako ng biyaya na lumampas sa bawat limitasyon sa aking landas. Tumanggi akong mapigil ng anumang salungat na puwersa na lumalaban sa aking pag-unlad sa buhay. Ako ay nag-uutos at nagpapahayag na ako ay higit pa sa isang mananakop. Ipinapahayag ko na ako ang ulo at hindi ang buntot. Ako ay nasa itaas lamang at hindi kailanman nasa ibaba. Walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay, at ang bawat dila na bumabangon laban sa akin sa paghatol ay hahatulan magpakailanman. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ipahayag ang salita ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Ang aking mga pangangailangan ay ibinibigay ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhasyan. Ako ay mabunga, ako ay dumarami, at ako ay nangingibabaw sa lupa. Nakasakay ako sa mga pakpak na parang agila, at ang aking lakas ay nababago araw-araw. Magiging gayon din sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Tinapos na ng Diyos ang labanan para sa iyo. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga patotoo at mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Mangyaring mag-subscribe din sa aming channel sa YouTube. Tinitiyak ko sa iyo na pagpapalain ka ng aming mga transformative na video. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo sa tuwina. Amen.